Ma'am, ang Jiang Corporation ang pamana sa'yo ng mga magulang mo. Sigurado ka bang gusto mong wasakin ang kumpanya? Talagang sigurado. Kahit mawala sa akin ang buong kumpanya, gagawin ko ang lahat para maparusahan. Ang gagong yon. 7 taon na ang nakalipas, napangasawa ko si Jiang Hancheng. Akala ko, ang pag-alis sa kumpanya para maging isang may bahay na nasa bahay lang, ay isang masayang buhay. Hanggang sa napagod na ako sa araw-araw na gawain, at kami ng anak kong babae, ay itinuring bilang pabigat sa bahay na ito. Mommy! Nuan-nuan, dahan-dahan. Nuan. Ayos ka lang? Yang Hancheng. Nahulog si Nuan sa hagdan. Anong nangyari? Paano siya nahulog sa hagdan? Hancheng, hindi na yan ang oras para magtanong. Dalhin mo si Nuan sa ospital ngayon din. Para sa maliit na gasgas lang? Gawa sa salamin ba ang anak mo? Maliit na bata lang yan. Nagkabukol lang. Bakit pa kailangan pumunta sa ospital? Kumuha ka ng disinfectant sa kwarto ko at punasan mo. Ayos na yan. Inay, nauntog ang ulo ni Nuan. Hindi siya nagigising. Pakiusap, dalhin niyo siya sa ospital. Hindi naman libre ang pagpapacheck up sa ospital. Nakaupo ka lang sa bahay buong araw. Walang ginagawa. Isang pabigat. Hindi naman puno ng pera ang anak ko. Eksakto. Nagdradrama lang si Nuan. Ang hawhaw mo ang nagtulak sa Nuan ko pababa ng hagdan. Bakit ganyan ang sinasabi mo? Hoy, Manang. Hindi mo inalagaan ng maayos ang sarili mong anak. Paano mo naman maaakusahan ng iba ng ganyan? Aray! Anong nangyari kay Hawhaw? How? Nasugatan ka ba kahit saan? Ay, naku. Tumigil nga kayo sa pagtatanong. Hindi ba ninyo narinig kanina? Umiiyak si Hawhaw. Masakit siguro sa kanya. Hancheng, dalhin mo si Hawhaw sa ospital. Ngayon din. Jiang Hancheng, bumalik ka rito. Hindi mo ba nakikita na nasugatan din ang anak mo? Ruan Lingxia. Hindi mo ba nakikita na umiiyak si Hawhaw dahil sa sakit? Wala ka bang awa? Ruan Lingxia. Si How ang ginintuang apo ng pamilya Jiang. Si Nuan ay babae lang. Paano siya makakapantay? Nanay, masakit, Nuan. Okay lang, dadalhin ka ni nanay sa ospital. Tulong! Tigil! Tulong! Doktor, kumusta ang anak kong babae? Paumanhin, huli na nang siya'y dalhin dito. Ang pasyente ay nasa malalim na pagkawala ng malay. Nangangamba ako na hindi na siya magigising. Nuan. Heto, kumuha ka ng mansanas. Ay, hindi mo maaabot. Yang Hancheng. Ganito ba, sa paningin mo, ang pamangkin mo at ang hipag mo ay mas mahalaga kaysa sa sarili mong anak? At, nalaman ko na si Jiang Hancheng ay madalas mag-check-in sa mga hotel. Imbestigahan mo para sa akin, lahat ng personal niyang gastos, at kung sinong mga babae ang malapit sa kanya. Opo, ma'am. Jiang Hancheng, hindi lang ikaw ay nandaya, pinabayaan mo pa ang hipag at pamangkin mo na maging sanhi ng malalang pagkawala ng malay ng anak ko. Pananagutan mo ito. Nanay, talagang sumusobra na si Lingxia. Lalo na ngayon. Tingnan mo kung anong oras na. Hindi pa rin siya umuwi para magluto. Nagugutom na si How. Bakit ang tagal mo? Gusto mo ba akong patayin sa gutom? Sino ang nagsabi sa'yo na sirain ang manika ni Nuan? Anong sigaw-sigaw mo diyan? Natatakot ang apo kong minamahal. Kaya mo bang bayaran ang nagawa mo? Ang minamahal mong apo ang dahilan kung bakit nasa ospital si Nuan. Wala siyang malay. Bilang kanyang lola, nagtanong ka na ba kahit minsan tungkol sa kanya? Lingxia, nung nakaraan, tinakot mo si How. Pinabayaan ko na lang. Ngayon, paano mo naman siya masisiraan ng pangalan? Sa tingin ko, Sa tingin ko, hindi mo lang matanggap ang isang byuda.
at ang kanyang anak na ulila. Hindi siya maglalakas loob. Sa bahay na ito, ang apo kong minamahal ang pinakamahalaga. Tingnan natin kung sino ang hindi tatanggap sa kanya. Nanay, nasa ospital si Nuan-Nuan, 10 araw nang walang malay. Si Hau-Hau man ay apo mo, pero si Nuan-Nuan ay apo mo rin. Ang batang yun hindi kayang ikumpara sa apo ko. Si Nuan-Nuan, hindi lang siya basta bata, anak siya mismo ni Jiang Hancheng. Lingxia, tingnan mo ang oras. Bakit hindi ka pa nagluluto? Hancheng, ito ang asawang pinili mo. Ang sambahayang ito, hindi lang ako ang kumakain dito. Bakit ako lang ang dapat magluto? Ruan Lingxia, ang kapal ng mukha mo. Ikaw, isang babaeng walang silbi na walang ginagawa sa buong maghapon. Hindi ka naglilinis, hindi ka nagluluto. Bakit ka pa kakasalan ng anak ko? Lingxia, paano mo nakakausap ng ganyan si nanay? Nakatatanda pa rin siya sa'yo. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Anong mali sa sinabi ko? Ang bahay na ito ay iniwan sa akin ng aking mga magulang. Pinatira ko sila dito bilang isang malaking pabor. At ngayon, inaasahan mo akong maging katulong nila? Nanay, sinasabi ni Lingxia na ang anak ko at ako ay mga palamunin dito. Si Hau-Hau ang nag-iisang lahi na iniwan ng asawa ko para sa angkan ng Jiang. Ang ibig niyang sabihin, ayaw niyang ilipat ang bahay sa pangalan ng anak ko. Ililipat ang bahay sa pangalan ng anak mo? Jiang Hancheng, kailan ko ba nasabi yan? Ang usaping ito, pag-usapan natin mamaya. Ngayon, ikaw ang magluto. Gutom na ang lahat. Anong mamaya? Tapusin natin yan ngayon. Wala na ang kapatid ko. Mag-isa lang nagpapalaki kay Hau-Hau ang ate. Hindi madali para sa kanya. Nagdesisyon na ako. Ang bahay na ito ay ililipat sa pangalan ni Hau-Hau. Akin ang bahay na ito. Hindi ako sang-ayon. Ate, tayong mga babae, dapat sumunod ang isang asawa sa kanyang asawa. Ang lalaki ang may huling salita sa bahay. Sa tingin ko, masyado lang talagang mabait si Hancheng sa iyo, kaya hindi mo alam ang lugar mo. At sinusuway mo pa ang nanay natin. Hancheng, kung hindi mo ibibigay ang bahay na ito kay Hau-Hau ngayon, magpapakamatay ako rito mismo ngayon din. Hindi pa man lamang lumalamig ang katawan ng panganay mong kapatid, ganito ba ang paraan mo ng pag-aalaga sa kanyang asawa at anak para sa kanya? Hancheng, pinaghirapan mo ang pera mo. Paano mo ito maibibigay sa isang dayuhan? Ibig mong sabihin, pananatilihin mo ang ganoon kalaking yaman ng pamilya para makapaghanap lang ang ilang tao ng ibang lalaki? Wei, ano ang ibig mong sabihin diyan? Nanay, Hancheng, huwag ninyo akong sisihin kung magsasalita ako ng diretsyo. Pero ate, nitong mga nakaraang araw, hindi na siya umuuwi sa bahay. Hindi na niya nililinis ang bahay. Hindi na siya nagluluto. Sa tingin ko, wala na talaga dito ang puso niya. Narinig ko na maraming matatandang babae ngayon ang mahilig kumuha ng pera ng asawa para makipag-relasyon sa isang binatilyo. Kasinungalingan iyan. Nag-iisa lang si Nuan-Nuan na nakahiga sa ospital. Kung hindi ko siya aalagaan, sino ang gagawa? Huwag mong gamitin ang may sakit na batang iyan bilang dahilan. Nangahas kang gamitin ang pera ng anak ko para humanap ng ibang lalaki. Hancheng, napakawalang katapatan ng babaeng ito. Bakit hindi mo siya pinagbibigyan? Gusto mo bang lokohin kanya at magkaroon ng ibang lalaki? Hancheng, ganoon din ba ang tingin mo sa akin? Ma, hindi ganoon si Lingxia. Hancheng, huwag mong kalimutan. Si Ruan Lingxia ay mayamang tagapagmana sa kanyang katayuan. Bakit siya magsisettle sa isang mahirap na tulad mo? Baka naman, buntis siya sa anak ng iba at ngayon hinahanap ka niya para maging tangang magpalaki nito? Ganun pala. Sabi ko na nga ba, kayo ng anak ko 8 buwan palang ikinasal nang ipanganak mo ang batang yon. Kaya pala ang ganda-ganda ay hindi pala anak ng anak ko. Ma, Paano mo nasabi ang isang bagay na napakasakit nito? Noong buntis ako kay Nuan-Nuan, na ipilay mo ang iyong bukong-bukong at ipinilit mong manatili sa ospital. Ginugol ko ang kalahating buwan sa paggawa ng iba't ibang sabaw para sa iyo. Iyon ang naging dahilan kung bakit premature si Nuan-Nuan. Paano mo masasabing hindi siya anak ni Jiang Hancheng? Manang, hindi ba tungkulin ng isang manugang na alagaan ang kanyang biyenan? Alam kong premature ang panganganak mo. Ginamit mo ang pagpapa-ospital ng biyenan mo bilang dahilan para itago ang katotohanan tungkol sa batang yon. Pero Hancheng, hindi rin naman siya tanga, di ba? By way, dahil sa respeto ko sa iyo bilang byuda ng namayapang kapatid ko, pinakain kita, pinatira sa bahay ko. Hindi kita sinisisi nang itulak ni Hau-Hau si Nuan-Nuan. Hindi kita sinisisi. Anong karapatan mo ngayon na siraan ako ng ganito? Ma, Hancheng, nakikita nyo? Ayaw na ayaw niya sa ating mag-ina.
Hindi siya makapagkaanak ng lalaki. Kaya ayaw niyang umunlad din ang anak ko. Ruan Lingxia, wala kang karapatang magsalita sa pamilyang ito. Ngayon, kung hindi mo ibibigay ang bahay kay How How, lumayas ka sa bahay na ito ngayon din. Bahay ko ito! Ikaw ang lumayas! Jiang Hancheng, asawa mo ako. Paano ka nakatayo lang dyan at nanonood habang ginaganito nila ako? Lingxia, hindi naman ibang tao si ate at si How How. Pamangkin ko mismo si How How. Sa hinaharap, siya ang magmamana ng lahat mula sa pamilya Jiang. Lahat ng sa pamilya Jiang? Huwag mong kalimutan, ang bahay na ito at ang kumpanya ay iniwan ng mga magulang ko. Kung may maiiwan man, dapat sa anak kong babae ito mapunta. Bakit sa pamangkin mo ito mapupunta? Manang, kahit na ang kumpanya ay iniwan ng mga magulang mo, kung wala si Hancheng, malamang ang kumpanya ay malugi na matagal na. Hindi ka sana makakapamuhay ng libre, tulad ngayon. Ang sama-sama na ng ugali mo. Ang lakas pa ng loob mong angkinin ang lahat ng ito para sa iyo. Tao ka ba talaga? Ang dahilan kung bakit umabot ang Jiang Corporation sa kinatatayuan nito ngayon ay dahil lahat sa mga disenyo ko ng alahas para dito. Yun ang nagpasok nito sa international market. At ako ang kusang loob na nagbigay ng posisyon bilang CEO kay Jiang Hancheng. Bakit hindi ko ito ipagmamalaki? Lingxia, pamilya tayong lahat dito? Kailangan bang ganyan kakatigas ang ulo? Si ate ang nag-iisang nagpapalaki kay How How. Hindi madali para sa kanya. Ang gusto lang naman niya ay isang apartment para sa kanyang seguridad. Ibigay mo na lang sa kanya. Makakabili tayo ng iba mamaya. Jiang Hancheng, sabihin mo sa akin, asawa mo ba ako o siya ang asawa mo? Anyway, ang apartment ay iniwan sa akin ng mga magulang ko. Walang sino mang makakagalaw nito. Hancheng, nakita mo ba ang ugali niya? Bahay mo ito. Anong karapatan niyang magdesisyon? Pag-usapan natin ito mamaya. Sa ngayon, ang bahay ay nasa pangalan lang niya. Ayaw bayaran ni Jiang Hancheng ang 3 milyong operasyon ni Nuanuan. Mukhang kailangan kong ipagbili ang alahas ko. Nasaan ang mga gintong barko? Ginagawa nila ito para mamatay si Nuanuan. Hancheng, ang mga kwintas at gintong bar na ito ay inihanda ng nanay ni Lin Sheruan bilang dot niya. Ibinibigay mo ang lahat ng ito sa akin. Hindi ba siya magagalit sa iyo? Sa lahat ng mga taong ito, nagtiis ka sa pamilya namin. Noong buhay pa ang kuya ko, hindi niya ito ibinigay sa iyo, kaya ako ang magbibigay. Bukod pa riyan, nasa bahay lang si Lingxia, araw-araw naglalaba at nagluluto. Paano niya magagamit ang mga bagay na ito? Bakit nandoon si Jiang Hancheng sa kwarto ng hipag ko? Hindi ba iyan ang mga alahas na nawala ko? Bagay sa iyo ang mga iyan. Hancheng, baka dapat kunin mo muna ang mga ito pabalik. Paano kung malaman ni Lin Xiaoruan na ibinigay mo ang mga ito sa akin at magwala siya? Huwag kang mag-alala, hindi siya maglalakas loob. Kung maglakas loob siyang magkagulo, ihiwalay ko siya. Aalis siyang walang dala. Hindi siya makakakuha kahit isang kusing mula sa akin. Kung wala ako, hindi siya mabubuhay. Jiang Hancheng, noon, hindi ako nag-alintana na isa kang mahihirap na estudyante. Hindi lang kita pinakasalan, nagkaanak pa tayo. Ibinigay ko pa sa iyo ang kumpanya ng pamilya Ruan. At ito ang ganti mo sa akin? Hancheng, Ikaw at si nanay lang ang mabait sa akin. ano ba talaga ang relasyon ni na Baiwei at Jiang Hancheng? Halika na, How How. Kain na. Lumaki kang malusog at malakas. Salamat, Tito. Hancheng, dapat ikaw din. Kumain ka ng marami. Abala sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Kitang-kita namang pumapayat ka dahil sa stress. Ikaw din, kumain ka. Galing ito sa paborito mong almusalang iyon. Sobrang gusto mo. Maaga akong gumising kaninang umaga at pumila para makuha ito para sa iyo. Yung tatlo talaga, parang tunay na pamilya ang itsura. Ma, Nandyan ka na pala. Tumabi ka at kumain. 2 oras na pila si Hancheng para makuha ito. Anong oras na? Ngayon ka palang babangon? Ni almusal, hindi ka man lang nagluto. Lalo ka nang sumosobra. Hancheng, nasaan na ang mga alahas at gintong barko? Hindi ko napansin. Baka dinala ni Nuan para paglaruan.
Tanungin mo siya paggising niya. Mabait si Nuanuan. Hindi niya gagalawin ang mga gamit nang walang paalam. Mga gamit ko iyon. Manang, nakita mo ba ang mga iyon? Ruan Lingxia, ano ba ang gusto mong ipahiwatig? Sinasabi mo bang ninakaw ko ang mga gintong bar mo? Manang, nagtatanong lang naman ako. Bakit ka biglang nagiging defensive? Kung wala sa inyong nakakita, tatawag na lang ako ng pulis. Ang mga bagay na ito ay sapat para makulong ang isang tao ng 20 o 30 taon. Ruan Lingxia, para sa ganoong kaliit na bagay, gusto mong tumawag ng pulis? Hindi ka ba natatakot maging katatawanan? Ruan Lingxia, ikaw ba ang nagbigay ng mga gamit sa isang lalaki sa labas? Ha? Natakot kang malaman ni Hancheng, kaya sinadya mong iparatang sa amin na ninakaw ang mga gamit mo. Anak, pinaghirapan kitang palakihin ng mag-isa. Ngayong matanda na ako'y inaakusahan ng pagnanakaw. Ayaw ko nang mabuhay. Nanay, huwag kang mag-alala. Walang mga has na magsabing ikaw ang kumuha. Ate, Matagal na kaming nandito ni nanay. Kailan pa kami nakakita ng mga magagandang gamit mo? Baka naman ibinigay mo sa iba at ngayon sinusubukan mo na ipasa sa amin ang sisi. Paano naging ganito kasama ang puso mo? Ruan Lingxia, may pera ka para sa ibang tao, pero wala kang pera para igalang ang biyenan mo. Ang anak ko paano napangasawa ang isang babaeng tulad mo? isang malandi! Nanay, ang mga damit na suot mo at ang mga alahas na suot ni ate. Alin sa mga ito ang hindi ko binili? Binili mo? Perang pangalan ni Hancheng iyon. Tingnan mo kung paano mo pinagalit si nanay. Ngayon, kung hindi mo dadalhin si nanay para bumili ng alahas o aksesorya, hindi ka namin patatawarin. Paano kung hiwalayan ka ni Hancheng? Baka magkaroon si Nuanu ng madrasta. Paano kung abusuhin ng madrasta si Nuanu? Magsisisi ka, pero huli na ang lahat. Jiang Hancheng, ninakaw mo ang perang pampagamot ng anak ko. Magbabayad ka para dito. Kaya gusto ko ng singsing na brilyante, isang pulseras na jade, at yung kwintas na gawa sa mamahaling bato. Kung hindi mo yan bibilhin para sa akin, papahiwalayin kita kay Hancheng. Wala akong pera. Hindi ba si Hancheng ang naghahawak ng lahat ng pera sa bahay? Lingxia, kulang sa pondo ang kumpanya nitong mga nakaraang araw. Paano kung kunin muna natin ang pondo para sa edukasyon ni Mama at para bumili ng regalo para kay ate? Ang pondong yun para sa pag-aaral ni Nuanuan. Huwag ninyong galawin yan. Ni hindi nga natin alam kung magigising pa si Nuanuan. Ano pa ang silbi ng pag-aaral? Sayang lang ang pera. Mas mabuting gastusin na lang yan para sa amin ni Mama. Pagdating ng panahon, papangalagaan kayo ni Hau-Hau. Ikaw, Desisyon na yan. Ang pondo para sa edukasyon. Kailangan ng pirma nating dalawa para makuha. Parehong pirma. Sumama ka sa bangko ngayon para pumirma. Jiang Hancheng, sasamahan mo ako. Kukunin na natin ang pera. Wala akong iiwan kahit sentimo para sa iyo. Kayong dalawa, sigurado ba kayong gusto ninyong kunin ang pondo para sa edukasyon ngayon? May mga multa yan. kunin mo. Kunin mo na lahat ngayon. Kunin mo na lahat ngayon. Isipin mo na lang yan bilang bayad sa mga taon ng pagtatrabaho ni Mama at ni Ate. Jiang Hancheng, ang anak mo ay nakahiga sa ospital. Walang malay. Wala kang pera para sa espesyalista, pero may pera ka para sa nanay mo at alahas ni ate. Bakit kaya ako nabulag at napangasawa ka? Ang kabuuan ay 8 milyon. Kunin na ba lahat? 8 milyon. Pagkatapos bumili ng alahas, ang natira ay para sa anak ko, para sa pribadong paaralan. Siyempre, kunin mo na. Iiwan pa ba natin yan para mapagsamantalahan ng babaeng yon? Pumirma po kayo rito. Malapit nang maibalik ang pondo sa account ni Miss Ruan. Bakit ang pera ni Hancheng ay ililipat sa account ni Ruan Lingxia? Ang pondo para sa edukasyon ay nakapangalan kay Miss Ruan mula pa noong una. Ngayong kinukuha na ito, natural lang na ibalik ito sa kanyang account. Ayos lang kung nasa account niya. Kakaladkarin natin siya sa ATM ngayon. Hindi ako naniniwalang hindi niya ibibigay ang pera. Tara na. Tama. Tara na ngayon. Bitawan mo ako! Maligayang pagdating sa aming tindahan. May maitutulong ba ako sa inyo ngayon? Mayroon kaming mga brilyante, jade, purong gintong alahas, at marami pang iba. Siyempre, gusto namin ang pinakamagandang alahas sa inyong tindahan.
Ang ginto at pilak ay masyadong pangkaraniwan. Hindi sila sapat na klase. Hindi talaga sila bagay sa kasalukuyang estado ko. Sige, sumunod po kayo sa akin. Bitawan mo ako. Kaya ko namang maglakad mag-isa. Sige, bibitawan kita. Hindi ako naniniwala. Hindi ka maglalakas loob na hindi magbayad. Kung hindi siya maglakas loob na magbayad, ipaghiwalay mo si Jiang Han sa kanya. Tapos, putulin ang pondo sa paggamot ni Nuan Nuan. Maganda ito. Maganda rin ito. Kung nagustuhan ang hipag ko, bilhin mo lahat. Jiang Hancheng, malubha ang sugat ni Nuan Nuan at walang malay. Ayaw mo pang gumastos para mag-hire ng nurse para sa kanya. Pero para sa hipag mo, napakabukas palad mo. Tumigil ka sa kakasatsat. Ilabas mo ang treasure ng inyong tindahan. Ipakita mo sa akin. Agad na ilipat ang lahat ng pera sa aking account sa medical account ni Nuan Nuan. Huwag kang magtipid. Humanap ng pinakamahusay na medical team para magsagawa ng kanyang operasyon. Yang Hancheng. Pera ang pinakamahalaga sa iyo, di ba? Mula ngayon, dahan-dahan kitang uubusin ng yaman. Gagawin kitang isang taong walang-wala. Mula sa pagiging mayaman, na talagang wala. Si Ruan Lingxia naman ang magbabayad nito. Kapag naubos na natin siya, palalayasin na ako ng Basamilya Jiang. Tapos, humanap ng bagong asawa para sa anak ko na makapagbibigay sa kanya ng lalaking anak. Ano sa palagay ninyo ang kwintas na ito? Ito ay dating treasure ng hari mula sa ibang bansa. Maganda. Nanay, perpekto ito. Pwede nating ibigay kay Hao Hao para maging heirloom ng pamilya Jiang. Kukunin namin ang store treasure na ito. Ibaba mo para masubukan ko. Opo, ma'am. Ang kwintas na ito ay 20 milyon lamang. Para sa isang tulad ninyo, tunay na ito ay napakamura. 20 milyon? Mukhang nagpapanggap lang silang mayaman. Gusto pang bilhin ang store treasure. Pakiusap. Tama, maliwanag na wala silang alam sa sinasabi nila. Ang treasure ng Mingchen store na ito ay dinisenyo ni Master Ayla. Napakabihira nito. Sino ang nagsabing hindi ko ito kayang bilhin? Gusto ko ang store treasure na ito. Nanay, medyo mahal naman ang 20 milyon, di ba? Pamana sa pamilya yan para kay Hao Hao. Anong ibig mong sabihin, mahal? Nag-aalala ako baka wala siyang ganoong kalaking pera. Bobo ka ba? Kapag hiniwalayan ka niya, makukuha niya ang kalahati ng iyong mga ari-arian. Ngayon, ilipat mo ang pera ng kumpanya, ilabas mo, bumili ng alahas para kay Hao Hao, at sa hipag mo. Pag hiniwalayan mo siya mamaya, wala siyang makukuhang kahit sentimo. Kay Weiwei mananatili ang alahas. Sa akin pa rin yan balang araw. Gusto ko ang kayamanan ng tindahang ito. Kunin mo, subukan ko. Opo, ma'am. Pero ang pangunahing piyesang ito ay koleksyon mula sa ibang bansa. Napakamahal nito. Kapag sinubukan ninyo at hindi binayaran, magkakaroon kayo ng $5 milyong na bayad sa pag-aalaga at paglilinis. 5 milyon? Ang drama-drama naman. Gusto lang magsubok ng alahas ng libre para magpasikat. Eksakto, may kapal pa ng mukha na humiling na subukan. Ang kayamanan ng tindahan. 5 milyon lang yan. Mas mababa pa yan sa nagagastos ko sa isang araw. Kung wala kayong tutol, pakipirma ang kasunduan. Kung hindi kayo magbabayad habang sinusubukan, hindi lang kayo magkakaroon ng $5 milyong na multa, kundi kung masira ito sa pagsubok, pananagutan din ninyo sa batas. 20 milyon lang yan, maliit na bagay. Talaga bang bibilhin niya yan? May kaya pala ang matandang yun. Ana, bagay ba kay Weiwei? Bagay, Bagay ba? bagay, bagay. Nakakabulag ang ganda. Sabihin mo nga sa kanya, magbayad na. Lingxia, halika at magbayad ka. Anong ginagawa mo tang tagal mo? Ang anak ko kasi, masyadong magalang sa'yo. Lingxia, bilisan mo at magbayad ka. Nakatingin ang lahat. Akala ko ba mayaman yung matandang yun? Bakit kailangan pa niyang ipagbayad ang manugang niyang babae para sa alahas? Siya ang pinagbabayad. Sa pakinggan, mas gusto ng matandang to ang mga lalaki kaysa babae. Bumibili ng mana ng pamilya para sa apo niyang lalaki, pero ang manugang niya ang pinagbabayad. Sa tingin ko, ang buong pamilyang ito ay sinisip-sip lang ang manugang na babae hanggang sa maubos. Siya ang manugang ng pamilyang Jiang. Ang pera niya ay pera ng pamilyang Jiang. Ginagastos ko ang pera ng pamilya namin. Anong pakialam mo? Yung lalaki doon. Hindi naman siya palamunin, di ba?
Ang anak ko ay ang CEO ng Jiang Corporation. Ang mga babaeng humahabol sa kanya ay pwedeng pumila mula Jiangcheng hanggang sa France. Na napangasawa niya ang anak ko ay biyayang pinaghirapan sa maraming buhay. Nakakatawa, matagal nang bumagsak ang dinastiyang Qing. Meron pa ring mga taong akala ay may dugong maharlika sila. Hancheng, bakit nasa hipag mo ang pera? Hindi naman niya sasarilinin yon, di ba? Ruan, Lingxia. Sinadya mo to para hiyain kami, di ba? Kunin mo yung card at magbayad ka. Ngayon na. Magbayad? Bakit ako ang magbabayad? Sila ang bumibili ng mana ng pamilya para kay Jiang Hao. Bakit sa akin napunta ang bayarin? Nagre-rebelde ka ba? Hindi lang para sa pagbili ng mana ni Hao. Kahit na pagpaguran mo para kay Hao. Tama lang yon. Dahil si Hao ang ginintuang apo ng aming pamilyang Jiang. Kung gusto mong bilhin, ikaw ang bumili. Wala akong pera. Bukod pa riyan, hindi ba't ang lahat ng pera sa bahay ay hawak ni Hancheng? Hancheng, biyuda lang kami ng anak ko. Gusto lang namin ng alahas para sa seguridad. Pero kahit gaano kakuripot ang hipag, hindi niya dapat ipinapasa sa'yo ang 5 milyon na utang. Ruan Lingxia, napakasama mo talaga. Ang lakas ng loob mong ipapasan kay Hancheng ang 5 milyon na multa? Hancheng, suntukin mo siya. Bugbugin mo hanggang mamatay. Tingnan natin kung maglalakas loob pa siyang sumuway sa akin. Ruan Lingxia, ibalik mo ang pera ko. Huwag mo akong pipilitin na manakit sa iyo dito mismo. Hancheng, huwag kang magalit sa asawa mo dahil lang sa akin at kay Hao Hao, kaya namin ang kaunting hirap. Nag-aalala lang ako na hindi na ibigay ng asawa mo ang pera ngayon. Kapag nagkamali siya ng landas sa huli, iba ang makikinabang. Hindi siya maglalakas loob. Ruan Lingxia, huwag kang magmalaki. Jiang Hancheng, ako ang asawa mo. Sinusunod mo ang bawat salita ng hipag mo. Ano ba ang relasyon ninyong dalawa? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala na ang kuya ko. Tinutulungan ko lang ang hipag ko at si Hao Hao. Ano ang masama doon? Inampas mo ang anak ko. Papatayin kita. Bakit hindi ko gagawin? Dahil ang anak mo ay nakatayo mismo rito, nanonood habang ang sarili niyang anak na babae ay nakahiga sa ospital, walang malay, at wala siyang ginagawa. Ni Singkong duling ayaw niyang ibayad sa gamot. Pero ngayon, gumagastos siya ng malaki para bumili ng mana-mana para sa pamangkin niya? Karapat-dapat siyang masampal? Diyos ko, may ganong ama na walang puso. Hindi siya karapat-dapat maging ama. Hindi siya karapat-dapat maging. Ama ng anak mo, para siyang tatay ng pamangkin. Ano ba ang pinagsasasabi ninyo? Ang anak ko ang nag-iisang lalaking tagapagmana ng pamilya Jiang. Sino ba talaga ang ama ng anak niya? Huwag mong siraan ang anak ko. Hinampas mo ako! Dapat lang sa'yo. Ang gulo-gulo niyang yan dapat talagang sampalin. Wei. Hipag, ayos ka lang ba? Hancheng, ayos lang ako. Siguro ako'y hinampas ng asawa mo dahil tama ang sinabi ko. Ruan Lingxia, pwede mo akong hampasin, pero ang lakas ng loob mong humawak sa hipag ko. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Ang anak niya ang naglagay sa anak ko sa malalim na pagkawala ng malay sa ospital. At gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Panaginip lang yan. Hancheng, hindi dapat ako pagbintangan ng asawa mo dahil lang kami ni Hao Hao ay walang magtatanggol. Ang pagpapakalat ng ganon kasinungalingan sa mga tao ay pwedeng makasuhan ka ng paninirang puri. Oo nga pala. Paninirang puri yan. Ninakaw mo ang 8 milyong dolyar kay Hancheng at ngayon nananakit ka pa ng tao. Tatawag ako ng pulis. Hindi bababa sa 20 taon ang makukulong mo. Gusto mong tumawag ng pulis? Sige. Ako na ang tatawag para sa'yo. Hintayin mo lang ang mga pulis. Tingnan natin kung sino sa inyo ang makukulong ng 20 taon. Hello? Ito ba ang 911? May ninakaw na alahas na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Tarantado ka. Ang kapal ng mukha mo. Sinira mo ang gamit ko at tinatakpan mo ang pagnanakaw. Sapat yan para makulong ka ng ilang dekada. Lingxia Ruan. Ma, nahulog lang nang hindi sinasadya ang cellphone mo. Ipagawa mo at magiging bago ulit yan. Kailangan ba talagang tratuhin ng ganoon si Ma? Eksakto manang, pamilya tayong lahat dito. Bakit kailangan mong gawing napakalala? Hindi ka ba natatakot? Nahiwalayan ka ni Hancheng? Hiwalayan. Talagang dapat silang maghiwalay. Tapos kukunin natin ang bata at aagawin natin sa kanya. Tapos maghanap tayo ng bagong asawa para kay Hancheng para araw-araw siyang mapahiya.
Tingnan natin kung paano magmamataas ang tarantadong ito pagkatapos. Lingsia Ruan, para sa kapakanan ng anak natin, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bilhin mo ang kwintas na ito, at ang nangyari ngayong araw ay kalimutan na natin. Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng 20 milyon. 8 milyon lang ang nasa account ko. Di gamitin mo ang sikretong ipon mo. Kunin mo lahat. Sikretong ipon? Hancheng Jiang, nakalimutan mo na ba? Noong kunin mo ang negosyo ng pamilya Ruan, magulo na talaga yon. Ginamit ko lahat ng ipon ko para tulungan kang malampasan ang krisis na yon. Hancheng, kung wala namang pera si Manang, hindi mo ba siya binibigyan ng allowance? Naubos na ba lahat? Ako. Karaniwan. 2,000 lang ang binibigay ko sa kanya kada buwan. Eddie, ano ang gagawin natin ngayon? Kung hindi tayo magbabayad, tayo ang sasagot sa penalty fee. Hanheng, hindi mo ba sinabi na ang kumpanya mo ay may ilang liquid funds? Kung hindi mo bibilhin ang kuwintas na ito, baka magsimulang magsabi ang mga tao na sa Jiang Group, puppet ka lang. Na ang asawa mo lang ang sinusunod mo. Laging may plano si Manang. Tatawagan ko ang accountant ng kumpanya ngayon din. Papag-transferin ko ng 20 milyon sa akin. Kukuha ako ng mga regalo. Para sa iyo at kay Ma. I-transfer mo agad sa akin ang 20 milyon. Hancheng Jiang, nahuli ka sa bitag. Ma'am, nalaman ko na si Jiang Hancheng ay nagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Ang halaga ay mula 100,000 hanggang milyon-milyon. Pamumunuan ko si Jiang Hancheng para magnakaw ng malaking halaga mula sa kumpanya. Kaya hindi lang siya magkakaroon ng malaking kakulangan sa pananalapi, kundi pati ebidensya ng pagnanakaw. Pero, hindi ba siya maghihinala sa'yo kung gagawin mo ito? Hindi. Dahil, may nanay siyang obses sa estado at isang gahaman na hipag. Pumasok na ang pera. Hindi, pera mo yan. At malapit nang maubos. Hoy, ano pang hinihintay natin? Bilisan mo at bilhin mo yung pamana ng pamilya para sa apo ko. Ibalot mo ang kwintas na ito para sa akin. Opo sir, bibilisan ko ang pagbalot. Hancheng, ang bait mo kay Hao Hao. Dahil hindi ka binigyan ng asawa mo ng anak na lalaki, sa hinaharap, si Hao Hao ang mag-aalaga sa'yo. Hipag. Binigyan mo ang pamilya Jiang ng anak na lalaki. Ang paggastos ng pera ay tama lang. Oh. Oo. Wei, ikaw ang pinakamalaking kontributor ng pamilya Jiang. Contributor nga. Jiang Hancheng, nakaratay sa ospital ang anak mong babae, walang malay. Wala kang perang para umupa ng mga espesyalista para gamutin siya. Pero may pera ka para sa nanay mo at hipag para bumili ng alahas. Ano ba ang iniisip ko nang pakasal ako sa'yo? Siguradong bulag ako noon. Yung diamond necklace na ipinakonsienda ko sa Ming Chen na may halagang 2 milyon. Una kong gustong ipagbili yon ng 500,000 para sa operasyon ni Nuanuan. Pero kailangan mong makinig sa hipag mo at ubusin ang lahat para sa kanila. 2 milyon, ganoon na lang. Mayaman talaga sila. Kahit sobra ang presyo. Si Master Ela ay hindi pa naglalabas ng bagong gawa sa loob ng 5 taon. Ang makabili ng maagang gawa ni Master Ela ay isang swerte. Ma, ngayon, pumili tayo ng isa para sa'yo. Paborito mo ang mga pulseras. Oh? Maganda yung mga yun doon. Nako. Maganda nga rin sa paningin ko. Ang bait talaga ni Weiwei. Kanina, sino nagsabing tayo ay hindi makakabili? Ay, hindi ko inaasahan yun. Ang matandang to may kaya pala. Kung may sarili siyang pera, bakit hindi niya bilhin ang sarili niya? Bakit pipilitin pa ang manugang na babae na magbayad? Sa tingin ko, ang buong pamilyang to, inaapi lang siya dahil masyado siyang mabait. Anong ibig mong sabihin? Kanya? Ang pera? Pera ng anak ko yan lahat. Babae lang siya na nakatambay lang sa kusina buong araw. Kumakain at nabubuhay siya sa anak ko, isang may bahay lang. Saan siya kukuha ng pera? Ruan Lingxia, ibigay mo ang pera ngayon din. Huwag mong ipaghiwalay sa anak ko. Miss Ruan, Nakontak na namin. ang International Medical Team. Ang 8 milyon sa card mo. Ay matagumpay na nailipat. Sa Account NG Medical Team. Sisaklo ito sa Bayad sa operasyon at paggamot ng pasyente. Yan ang tamang gawain. Ilabas mo ang mga pulseras na yan para pumili si nanay. Oh, Weiwei, dahil napaka-thoughtful mo, pumili ka rin ng ilan. May pera si nanay. Salamat, nanay. Huwag masyadong magsaya. Tingnan natin kung paano mo. Babayaran ito mamaya. Wow. Gusto ko ito. Ma'am, napakaganda ng taste ninyo.
Ang emerald piece na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Talaga? Kung gayon, hindi ko dapat biguin ang kabutihan ni Hancheng. Ate, 5 milyon lang yan. Kung gusto mo, bibilhin natin. Tama, ang sa iyo ay kay Hau-Hau. Bilhin mo. Waiter, gusto ko yan. Ang kabuuan ay 6,200,000. Paano kayo magbabayad? Card. Kulang ang pera sa card mo. Ano? Kulang ang pondo. Nasaan ang pera ko? Ang pulseras na esmeralda ng aming tindahan. Ito, ang pulseras na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Ma, hindi ko sinasadya. Tinutulungan ako ng langit. Hindi mo pa ito nababayaran. Sinadya man o hindi, ang pagkasira ng mamahaling gamit ay nangangailangan ng bayad pinsala. Hancheng, Pulseras lang ito. 5 milyon lang. Babayaran namin ito. Pero walang pera sa card mo. May iba ka pang card? Imposible. 8 milyon ang pumasok kanina lang. Subukan mong iswipe ulit. Kulang ang pondo sa card mo. Paano nangyari iyon? Ruan Lingxia, nasaan ang pera? Paano ko malalaman? Subukan mo sa ibang machine. Iswipe mo ulit. kulang ang pondo sa card mo. Kulang pa rin ang pondo. Oh, alam ko na ang nangyari. Manang, ikaw ba ay lihim na naglipat ng pera ni Hancheng sa aming likuran? Naalala ko lang. Ang card na ito ay nakalink sa medical account ni Nguyen Nguyen. Ang pera ay na-withdraw na lahat. Ah, ikaw! Malit kang hayop ka! Anong karapatan mo para kunin ang pera ko? Ibalik mo! Imposible. Si Nguyen Nguyen ay magpapa-brain surgery. Hindi maibabalik ang pera. Manang, paano mo basta nalang nilipat ang pera ni Hancheng? Ruan Lingxia. Ibalik mo ang pera ko! Yang Hancheng, ang nakahiga sa kama ng ospital, ay ang sarili mong anak. Kung ganon, Sana nga. Walang puso. Hindi siya karapat-dapat maging ama. Eksakto. May pera siyang pambili ng pulse Aries sa manang, pero wala para sa pagpapagamot ng anak. Mas masahol pa siya sa hayop. Ang isang maliit na hayop ay mas mabuting mamatay na lang. Anong karapatan niya para gastusin ang pera namin? Ang Ma. anak ko. ay hindi hayop. Ruan Lingxia, ikaw! Ang kapal ng mukha mong suntukin ako! Ganyan mo tratuhin ang anak ko. Hindi lang kita sinuntok, kaya kitang patayin. Ruan Lingxia. Grabe na yan. Yang Hancheng, huwag mong kalimutan, si Nguyen Nguyen. Kadugo mo rin. Ma, hayaan mo na. Pagkatapos ng lahat, sarili kong anak si Nguyen Nguyen. Well, Hancheng, yung bracelet. Ate, paano kung ibalik muna natin ang kuwintas at gamitin yon para bayaran ng bracelet? Hancheng, alam kong nahihirapan ka. Kung kami ni Hau-Hau ay kailangang magtiis ng kaunti, ayos lang. Maaga kaming iniwan ng ama niya. Hindi ako katulad ng asawa mo na gumagastos ng pera mo. Walang bawian. Pamana yan ng pamilya ng apo ko. Hindi pwedeng ibalik yan. Ruan Lingxia, kunin mo para sa akin ang perang yon. Ngayon din. Imposible. Ikaw. Saingera ka. Aray, ayaw ko nang mabuhay. Kung hindi ko mabawi ang perang yon ngayon, dito na ako mamamatay. Di bahala ka? Ruan Lingxia. Hancheng, paano mo siya pinaalis? Paano na ang bayad natin? Yang Ruan Lingxia na yan. Hindi ba't ibinigay niya ang pera sa batang yon para sa operasyon? Pumunta na lang tayo ngayon sa ospital at kunin ang pera. Solusyonado na. Tara na. Ikaw diyan, bayaran mo muna ang babayaran. Kung hindi, hindi ka makakaalis sa tindahan. Umalis ka dyan. Kung hindi kami kukuha ng pera, paano ka namin babayaran? Kayong lahat. Oy. Hello? Boss Gu, may nasira ng 5 milyong pisong bracelet sa tindahan natin at ayaw nilang magbayad. I-refund mo para sa akin ang bayad sa operasyon ni Jiang Nuan para sa akin? Buti na lang dumating ka ng maaga. Pirmahan mo ito, ngayon na. Naghihintay na ang pasyente para sa operasyon.
Si. Nuan-Nuan, magiging maayos ka rin. Hoy, anong akala mo ginagawa mo? Sumisingit ka. Eksakto. Ang tagal na naming naghihintay dito. Ano, mamamatay ka ba kung maghintay ka pa ng konti? Mga dukha, gumagastos ng 10 o 20,000, akala mo napakahalaga ng buhay mo? Ang pinipilit naming mabawi ay 8 milyon. Naririnig mo ba ako? Ibalik ninyo ang bayad sa operasyon ni Jiang Nuan. Ngayon din. Pasensya na. Ang operasyon ni Jiang Nuan ay inihahanda na, hindi na mababawi ang bayad. Ano ang sinabi mo? Hindi mababawi? Sabi ninyo, Bakit ayaw ninyong ibalik? Pera namin yan. Kapag sinabi naming ibalik, ibalik ninyo. Ma'am, magsisimula na ang operasyon. Hindi lang bawal ang refund sa mga patakaran ng ospital, pero ang paggamot sa bata ay hindi pwedeng maantala. Yung batang yon pwedeng mamatay na lang. Hindi siya karapat-dapat sa 8 milyon ng anak ko. Ma, kung hindi natin mabawi ang perang ito, hindi natin mababayaran ang kompensasyon. Hancheng ay pwedeng makulong. Dahil lahat yan kay Ruan Lingxia. Sira ulo yan. Siya ang sumira ng lahat. Kung hindi ninyo kami ire-refund ngayon, guguluhin ko ang ospital na ito. Miss, kung patuloy kang magkakagulo, tatawagin ko ang seguridad. Miss Ruan, pumunta ka na lang sa billing office. Tingnan mo, ang mga biyanan mo ay nagkakagulo doon. Humihingi sila ng refund para sa bayad sa operasyon ng anak mo. Ano? Puntahan mo at tingnan. Ibalik mo ang pera ko. Ikaw na matandang babae, paano mo nagawa ito? Nagsimula na ang operasyon. Sino bang humihingi ng refund sa ganitong pagkakataon? Tama nga, ito ang unang beses kong nakakita ng ganoong care-responsableng pamilya. Ibalik mo ang 8 milyon ko. I-refund mo ang pera. Ilapag mo iyan. Bitawan mo. Pambayad diyan sa operasyon ng anak ko. Walang makakagalaw niyan. Ruan Lingxia, tingnan mo ang ginawa mo kay mama. Tingnan mo ang kalagayang dinala mo sa kanya. Ako ang nagdala sa kanya? Nakahiga ang anak natin na walang malay at ayaw mong magbayad ng kahit piso para sa operasyon niya. Pero gumastos ka ng 20 milyon para bumili ng kuwintas na brilyante para sa kanya. At ngayon, narito ka para humingi ng refund para sa operasyon ng anak natin? Sino ba talaga ang nagpapaloko dito? Anong malas ko naman? Bakit ba ganito ang buhay ko na napunta sa isang gastador na manugang na tulad mo? Hansheng, kung hindi mo papabalikin ang asawa mo ang pera ko ngayong araw, hindi na ako mabubuhay. Huwag kang magalit ng ganyan. Baka ikaw pa ang magkasakit. Manang, ibigay mo na lang ang pera. Kung magkakasakit si Mama at ikaw at si Hancheng ay maghihiwalay dahil dito, hindi kita matutulungan. Gusto mong i-refund ko ang pambayad sa operasyon? Panaginip lang iyan. Ruan Lingxia, bakit ka ganyan kaselan? Ano ba naman iyon? Ang manugang ko ay isang inang nag-iisa. Hindi madali ang buhay niya. Ano naman ang masama kung bumili ako ng kuwintas para sa kanya? Ha? Grabe talaga ang gulo ng pamilyang ito. Para bumili ng kwintas para sa manugang niya ay mas gugustuhin pa niyang mamatay ang sarili niyang anak. Miss, sa ganyang walang puso mong asawa, ano pa ang hinihintay mo? Maghiwalay na kayo, bilasan mo. Sa pagtatanggol niya sa manugang niya, baka naman ay nakasiping na niya iyon. Miss, kailangan mong magising. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Hancheng, ikaw at si Mama lang ang mabait sa akin. Heto, how, kainin mo. Lumaki kang malusog. Salamat, Tito. Hancheng, dapat kumain ka rin ng marami. Ang dami mong ginagawa sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Nakikita kong pumayat ka dahil sa stress. Hindi ko inakala na ang babaeng niloloko ni Jiang Hancheng ay ang kanyang manugang pala. Anong sinasabi mo? Kung patuloy kang magsasabi ng kalokohan, isasakdal kita sa pambabatikos. Ruan Lingxia, ang nangyari ngayon, sinadya mo ba? Oo, sinadya kong ipabili mo sa kanya yung kuwintas na brilyante na 200 milyong dolyar. O sinadya ko bang ipabasag sa iyo ang pulseras? Ikaw. Ruan Lingxia, kung hindi mo mababawi ang pera ngayon, hindi ko ito palalampasin. Imposible. Nagsimula na ang operasyon. Ang bayad sa operasyon ay hindi na mababawi. Gago ka. Magkasabwat ba kayong dalawa para lokohin kami? Ginang, bantayan mo ang tono mo. O, ipapapalayas kita ng seguridad. Hindi mo yan magagawa. Kung hindi mo ibabalik ang pera ko ngayon, susunugin ko ang ospital na ito. Kung patuloy kang magkakagulo, tatawag ako ng pulis. Bitawan mo. Bitawan mo. Ate,
Wala talaga akong pera. Paano kung ibalik ko na lang ang kwintas na brilyante? Kung hindi, makukulong talaga ako. Hancheng, Huwag kang mag-alala. Kapag umayos na ang pondo ng kumpanya, bibilhan kita ng bago. nasa problema ka. Paano ka hindi tutulungan ng ate mo? Hindi tulad ng asawa mo, na parang walang pakialam. Bruha yan. Maghihiwalay din ang anak ko sa kanya. Hindi si Jiang Hancheng ang nakabasag ng pulseras. Kung may makukulong man, ikaw yon. Bakit ako mag-aalala? Ruan Lingxia, gago ka. Sa tingin ko, sinadya mo yan. Sige, ang pulseras ngayon, hindi ko ibabalik. Dahil ang pulseras na ito ay pinilit bilhin ni Mama at ni Hancheng. Kung may magbabayad man, sila. Kaya ang mabait na manugang wala ng pagpapanggap. Hancheng, nakainis talaga ako sa asawa mo. Kaya nagsalita ako nang hindi nag-iisip. Naniniwala ako sa'yo, ate. Hindi mo sinasadya. Mr. Gu, ayaw nilang magbayad. Gulin Feng, Ginong Jiang, nasira mo ang isang bracelet sa tindahan ko. Babayaran mo yan. Ginoong Gu, ibabalik namin ang kwintas na ito. Tapos, magbabayad kami. Paumanhin, pero ang aming alahas ay walang depekto, walang refund o palitan. Hindi pwedeng ibalik. Tama, iminumungkahi kong magbayad ka na ngayon. 5 milyon. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Bakit hindi namin pwedeng ibalik? Ayaw na namin nito. Kailangan mong tanggapin ito pabalik? Matandang babae ka. Kung magpapatuloy kang magingay, huwag kang magalit kung ako'y maging magaspang. Malikot kang bata ka. Ginugulo mo kami ha? Isang gwapong lalaki tulad mo. Hindi ka ba natatakot na ang anak mo? Ang lakas ng loob mong magpakita ng pagiging siga sa harap ko, si Gulin Feng. Mga lalaki, hulihin sila. Binubuli mo ang isang matandang babae. Napakagaling mo. Bitawan mo! Bitawan ang nanay ko! Sinira mo ang mamahaling gamit. Ayaw mong magbayad, at ngayon ay nananakit ka. Hindi mo pa tinatanong, sa Jiang Cheng, sino ang may lakas ng loob na kalabanin ang aming Ginoong Gu? Bugbugin sila! Huwag mong sasaktan ng anak ko. Bitawan, huwag saktan ng anak ko. ngayon, ito ay isang magandang palabas. Pero ito pa lang ang simula. Gusto ko lang ibenta ang kuwintas at bayaran ang mga nasirang gamit. Ang kwintas na ito ayaw na namin. Akala mo ba ang tindahan ng Pamilya Gu ay iyong personal na ari-arian? Kung saan pwede kang bumili at magbalik ng kung ano-ano? Kung kumalat ang balita, paano kami magtatrabaho? Ginong Gu, dati tayong magkaklase. Baka pwede mong palampasin ito? Wala akong naaalala na naging kaklase kita. Para sa akin, negosyo ay negosyo at personal na usapin ay personal. Ang mga pagkalugi na sanhimo ay dapat bayaran. Gulin Feng, huwag mong gawing parang tama ang lahat. Naiintindihan ko na, hindi mo nakuha si Ruan Lingxia noon, kaya ngayon, sa akin mo ibinubuhos, ganoon ba? Totoo ba yan, Hancheng? Posible bang ang Ruan Lingxia na ito ay may kung ano-anong relasyon kay Ginoong Gu? Kaya kanya tina-target? Bye-bye? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Tingnan mo, nagtatanggol na. Hancheng, baka naman ang magandang to ay talagang nagtataksil sa'yo. Ginoong Gu, ang Ruan Lingxia na ito kahit noong kasama pa siya ni Hancheng noon pa, ay may kinalaman na sa ibang lalaki. Ikaw ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Huwag mong hayaang ang isang tulad niya ang manloko sa'yo. Nangangahas kang magkalat ng chismis tungkol sa akin? Kung ngayon ay hindi kita paparusahan, hindi na ako Gu. Sugurin sila. Tigil, magbabayad kami. Tigil. May 3 araw kayo para magbayad ng kabayaran. Kung hindi, makukulong kayo. Nanay, ang kumpanya ay bangkarote. Hindi rin natin mababalik ang kwintas. Kami ba ay? Talagang makukulong ba tayo? Ang kwintas at pulseras na iyon ay binili ni na Hancheng at nanay. Hindi ako ang may kasalanan. By way, paano mo nasabi yan? Nanay, kailangan ko pang alagaan si Hawhaw. Gusto mo bang makulong ako? Eddie, mawawalan ng ina si Hawhaw. Sino sa inyo ang si MS, Ruan? Ako yon. Nakatanggap kami ng iyong report. Sabi mo, nawalan ka ng alahas na nagkakahalaga ng 10 milyon. Oh, at mga gintong bar. Maaari bang itanong, saan ito nawala? Sa bahay?
Ruan Lingxia, anong kalokohan ang sinasabi mo? Magpatuloy ka at bubunutin ko ang iyong bibig. Ma'am, nanggugulo ka sa harap namin? Sinusubukan mo bang labanan ng batas? Nanay! Ate, dahil lang ba kasi si nanay ay hindi ka binilhan ng alahas? Kailangan bang gawan mo kami ng kasinungalingan? Bukod pa riyan, isang plain housewife ka lang? Ang mga suot mo ay mumurahing bagay lang? Paano ka magkakaroon ng alahas na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar? Tama, ginagawan niya tayo ng kasinungalingan. Mga opisyal, dali-daliin niyo siya ngayon din. Ikulong niyo siya para matuto siya. Ito ang resibo mula sa nanay ko para sa alahas. Wasto ang resibo, para nga ito sa 10 milyong pisong halaga ng alahas. Ang resibong iyan ay maaari ring peke. Paano naman ito? Ruan Lingxia, paano mo nakuha ang videong ito? Ruan Lingxia, paano mo nakuha ang video na ito? Kaya pala may kinalaman sa loob. Kaya pala ganoon na lang ang reaksyon niya. May kasalanan siya. Malinaw na ang ebidensya ngayon. Sige, mga kasama. Sasama kayo sa amin. Nanay, Hancheng, ayokong makulong. Dalhin ninyo sila. Sir, Gulinfeng, Salamat sa tulong mo ngayon. Kailan pa naging ganyan kapormal ang junior sister ko sa akin? Ang gago niyang lalaking yun. Talagang hindi ko alam kung ano ang nakita mo sa kanya noon. Kung balak mong hiwalayan siya at bawiin ang Ruan Group, tutulungan kita. Kaya ko yang gawin mag-isa. At saka, hindi ko pa naman balak hiwalayan siya. Ang gago, ginanyan ka niya. At hindi mo pa rin siya hiwalayan? Hindi ngayon ang panahon para maghiwalay. Hindi ngayon ang panahon para maghiwalay. Nasa operasyon pa ang anak kong babae. Kailangan ko nang umalis. Matigas pa rin ang ulo, tulad ng dati. Hindi ko pa nababawi ang Ruan Group o napapahamak si Jiang Hancheng. Hindi ko pa nahahanap kung sino ang kabit para sirain ang reputasyon niya. Paano ako makikipaghiwalay ng basta-basta? Nuan-Nuan, magiging maayos ka rin. Pangako sa'yo ni Mommy, kapag nagising ka na, hindi nahahayaan ni Mommy na saktan ka ulit ng sino man. Doktor, kumusta na ang anak ko? Matagumpay ang operasyon. Inilipat na siya sa ICU para maobserbahan. Pero, inirerekomenda ng medical team na magpagaling sa ibang bansa para maiwasan ang anumang pangmatagalang komplikasyon. Sa ibang bansa? Sige, payag akong ipadala ang anak ko sa ibang bansa. Sige, kayo na ang bahala sa mga preparasyon. Uuwi rin ako para kumuha ng ilang gamit. Para maiwasan na gumawa ng mapanganib si Jiang Hancheng, mas ligtas na ipadala si Nuan-Nuan sa malayo. Asawa ng kapatid ko yon. Hindi ako makapaniwala. Ang babaeng niloloko ni Jiang Hancheng, ang asawa pala ng kapatid ko. Hancheng, anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? Hindi pa ba sapat ang nakita mo? Ate, huwag kang mag-akala ng mali. Tinutulungan lang ako ni Hancheng na maglagay ng gamot. Ang asawa ng kapatid ko, naglalagay ng gamot sa asawa ng kapatid ko, at sa kwarto ko pa ginagawa, ang babait ninyong mag-anak. Nagpigil ako. Asawa ng kapatid ko siya. Ano naman ang masama kung lagyan ko siya ng gamot? Kung marumi ang puso mo, lahat ng bagay ay mukhang marumi sa'yo. Masama ka, Jiang Hancheng. Lagi mo siyang niloloko. Ang asawa ng kapatid mo, ang sarili mong anak ay nakahiga sa koma sa ospital ngayon. Ang asawa ng kapatid mo, ang Sabi sarili mo, mong anak, wala kang ay pera para nakahiga sa bayad koma sa ospital operasyon. ngayon. Pero may pera ka para bumili ng diamond necklace para sa kanya? Ang kuya ko ay namatay sa aksidenteng iyon dahil sa akin. Ang asawa ng kapatid ko ay balo na ngayon at ang anak niya. Hindi ba tama lang na ipakita ko sa kanila ang espesyal na pabor at pag-aalaga? Hancheng, huwag kang magalit sa asawa ng kapatid mo. Ang asawa ng kapatid mo ay may espesyal na relasyon kay Mr. Gu ngayon. Kung guguluhin mo siya ngayon, hindi ka ba natatakot na masaktan ulit? Kung hindi mo ginastos ang pera ko, bakit kaya kami ni nanay at ng asawa ng kapatid ko ay nasaktan at hinila sa enforcement squad? Si nanay ay nasa enforcement squad pa rin. Hindi mo siya makukuha, pero may oras ka para tumayo dito at pag hinalaan ako at ang asawa ng kapatid ko? Baka naman,
Nag-iisip lang ako ng masyado. Bakit ka nakatayo diyan? Ang enforcement team ay gusto kang pumunta para kunin ang iyong alahas. Habang nandyan ka, sumulat ka ng letter of forgiveness. At ilabas mo si mama doon. Kunin ang alahas. Sige, naiintindihan ko. Pupunta na ako. Si Bai Wei at Jiang Hansheng ay may masamang balak talaga. Hello? Gusto kong magpakabit ng surveillance camera sa bahay. Kinabahan ako. Akala ko mahuhuli tayo. Anong kinakatakot mo? Nandito ako. Kahit na madiskubre tayo, dahil mahal na mahal niya ako, hindi siya magwawala. Ang sama mo. Ayokong maging kabit mo. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko na ang bahay na ito kay Ruan Lingxia, paaalisin ko siyang walang dala. Hindi ko siya papayagang kumuha ng kahit sentimo mula sa pamilya Jiang. Nakumpleto na ang lahat. Salamat, officer. Ang biyenan mo raw ay, hiniram lang para isuot. At nakalimutang sabihin sa'yo, umaasa siyang susulat ka ng letter of forgiveness para mapakawalan namin siya. Pero sa huli, nasa sayo ang desisyon. Officer, ang pagkuha ng walang paalam ay pagnanakaw. Hindi ako susulat ng letter of forgiveness. Sige, itutuloy namin ang pagdetine sa kanya at hayaan na lang ang korte ang magdesisyon. Salamat sa inyo. Kapag naibenta ko na ang alahas na ito, ang mga bayarin sa paggamot ni Nuan ay masasagot na. Panahon na, kailangan kong makipagkita sa med team at ipadala si Nuan sa ibang bansa. Hello? Dr. Zhang? Miss Ruan, kailangan mong pumunta sa ospital kaagad. Ililipat na sana namin ang anak mo sa pribadong eroplano ng med team, pero ang asawa mo, si Jiang Hansheng, ay sinusubukang kunin siya. Kunin siya? Kakagaling lang ni Nuan sa operasyon sa utak. Paano siya maililipat? Jiang Hansheng, kung mahahawakan mo man ang anak ko, magbabayad ka sa kin. Kung may pipigil sa akin ngayon na kunin ang pesteng yan, lalabanan ko sila hanggang kamatayan. Ma'am, kakagaling lang ng pasyenteng ito sa craniotomy. Hindi siya pwedeng galawin. Pwedeng ikamatay niyan. Kung mamatay man siya, karapat-dapat lang sa kanya. Sisihin niya ang walang pusong nanay niya. Pinakulong ako ng matandang to sa bilangguan. Kung gusto niyang mabawi ang anak niya ngayon, kailangan niyang magbayad. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob hawakan ng anak ko. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob hawakan ng anak ko. Ay, ikaw talaga. May mukha ka pang humarap? Ang biyanan mo at ako ay nag-aalala lang sa'yo. Natatakot kaming baka mapabayaan mo ang pera at masayang lang ang mga gamit na yon. Kaya iningatan namin para sa'yo. Paano mo na ihain si nanay? Sa mga pulis, napakawalang umutang na loob mo. Sino bang may sabi na tama to? Anong klaseng manugang ang nagpapakulong sa biyenan? Nakakagalit talaga yan. Hindi ko pa narinig ang isang buong pamilya. Na nagbabalak laban sa kanilang manugang, na nakawin ang mga gamit niya. Ma'am, kung gusto ninyong mag-ayos ng away, sa pulis siya kayo pumunta. Hospital ito. Kung magpapatuloy kayong magkagulo, ipapasundo ko kayo ng seguridad. Hoy! Bantayan mo ang bibig mo! Ikaw ang pumunta sa pulisya. Buong pamilya mo ang dapat pumunta sa pulisya. Manang, kinailangan naming ni Hansheng na isanla ang bahay at kotse para mapalaya si nanay. Huwag mo na siyang galitin ulit, okay? Ruan Lingxia, ngayon kailangan mong bayaran ang pulseras na yon. Kung hindi, huwag ka nang umasa na makita ang pesting anak mo. Sterile ang sasakyan ng doktor para sa medisina. Paano kung bigla na lang silang pumasok? Paano kung mahawaan ang pasyente? Hindi ko hahayaang. Saktan mo muli ang anak ko. Manang, sa harap ng lahat ng tao, paano mo nasaktan si nanay? Nasasaktan mo si Hansheng. Ruan Lingxia, ano ba ang gusto mong gawin? Bitawan mo! Hansheng, ano pang hinihintay mo? Alisin mo sa akin itong baliw na to. Alisin mo ang kamay mo. Tigil. Tumigil na kayo. Kung hindi mo bibitawan, tatawag ako ng seguridad. Sige, umalis na kayo dito. Sige, umalis na kayo. Alice, ano pang hinihintay ninyo? Tatawag na ako ng seguridad ngayon din. Ang unreasonable naman nila. Hanggat nandito ako, walang sino man sa inyo ang makakalapit sa anak ko. Miss Ruan, nasugatan ang kamay ninyo. Sumama kayo sa akin para magpagamot. Hindi na kailangan. Ruan Lingxia,
Kung ayaw mong mamatay ang anak mo, ibalik mo na agad ang mga alahas. Ate, kung talagang mahalaga sa'yo si Nuan-Nuan, bakit ka nag-aalala sa mga bagay na to? Mga material na bagay lang to. Nag-aalala lang ako kung hindi natin mababayaran ang pera ni Mr. Gu. Edi, magkakaproblema talaga si Hancheng. Material na bagay? Nakakatawa? Sino ba yung kahapon? Nagsasabing gusto niyang bumili ng mga brilyante at pulseras na jade? Hancheng, sinisisi mo ba ako dito, ate? Hindi naman ako ang nagpumilit na bilhin yon. Si Ma ang nagpumiling bilhin yon para kay Hau-Hau, bilang pamanang pamilya. Tama na yang tungkol sa kanya. Kung hindi niya ibabalik ang mga alahas na yon ngayong araw, pwede na siyang kalimutang makita ulit ang anak niya. Kung mamatay man yung batang yon, responsibilidad yan ng nanay niya. Dahil mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa buhay ng sarili niyang anak. Bilang ama ng bata, nakatayo ka lang dyan habang nag-aaway sila at hindi mo pinapansin ang buhay ng anak mo. Dinahilan niya to sa sarili niya. Kung nakinig lang siya sa akin tulad ng dati, hindi sana nangyari to. Jiang Hancheng, ang nakahiga diyan, sarili mong laman at dugo yan. Eksakto. Dahil anak ko siya. Ngayong may problema ang ama niya. Nahihirapan. Dapat iniisip niya ako. Dapat kumbinsihin kanyang ipagbili ang mga alahas para matakpan ang mga nawala ni Mr. Gu. Jiang Hancheng, tao ka ba? Palabasin nyo ang mga gulugulong to sa ospital, ngayon din. Hindi ko na ito matatagalan. Ang manugang ko, nakikipagsabuatan sa mga di kapamilya para apihin ang sarili niyang biyanan. Bitawan mo. Sige, patayin mo ako! Labas, ilabas nyo silang lahat. Tigil! Ano bang ginagawa ninyo? Miss Ruan, Naisama na sila. Mamaya, pwede kang magpahinga sa duty room. Hindi ako aalis. Kailangan kong manatili kasama ng anak ko. Doktor, handa na ba ang medical team? handa na sila. Hintay lang nating madala rito si Nuan-Nuan. Saka palang tataas ang eroplano. Kunin mo ang anak ko at ang medical team para makapag-abroad agad. Baka bumalik sila at magkagulo. Sige, maghahanda na kami para umalis. Sumama ka sa akin. Nuan-Nuan, bulag ako noon. Gusto kong bigyan ng paraan ang tatay mo. Pero hindi dapat niya kailanman sinubukang putulin ang pag-asa mong mabuhay. Miss Ruan, handa nang umalis si Nuan-Nuan? Hindi mo ba siya sasamahan? Hindi ako sasama. Kapag gumaling na siya, ako mismo ang kukuha sa kanya. Yang Hancheng, sana hindi ka kasali sa kagaguhan ng hipag mo. Kung hindi, malalagot ka. Ang accident insurance policy ni Kuya at ang petsa ng policy ay 1 linggo lang bago ang aksidente ni Kuya. Hoy, Lin Kiao, tulungan mo akong maghanap ng mag-iimbestiga kung bakit pumunta si Jiang Hancheng sa North City ng araw na naaksidente ang kuya niya. Hello, Ginoong Gu. Anong sinabi mo? Tataas ang Shanghai Blue Chip. Sige, para sa paggaling ni Nuan-Nuan, ibebenta ko na lahat ng alahas ko ngayon din para bumili ng Shanghai Blue Chip. Kaya nga, ang gandang si Ruan Ling siya talagang kasabwat ni Gu Linfeng. Ang Shanghai Blue Chip. Di ba yan ang stock na inilabas ni Gu Linfeng? Mahina ang performance nito mula nang ma-IPO ng kalahating buwan na ang nakalipas. Baka, biglang tumaas na ito? Jiang Hancheng, hanggang ngayon, palaban ka pa rin. Noon pa man, hindi mo na maabot si Gu Linfeng, laging nag-aalangan sa kanya, at hanggang ngayon ay may galit ka. Ngayon, may pagkakataon kang siraan siya at kumita mula sa kanya. Paano mo palalampasin yon? Buti na lang, malapit ka nang mahulog mismo sa bitag na inihanda ko para sa'yo. Madam, paano mo nasisiguro na si Jiang Hancheng ay talagang magnanakaw ng pondo ng kumpanya at susunod sa'yo para bumili ng hindi sikat na blue chip stock? Dahil naiinggit na si Jiang Hancheng kay Gu Linfeng mula pa noong kolehiyo. Para kumita ng malaki mula kay Gu Linfeng habang tinatakpan ang kakulangan sa pondo ng kumpanya. Paano niya palalampasin yon? Naiintindihan ko na, sinasamantala ni Madam ang pagiging palaban ng isang lalaki, pero mahina ang pamamahala ng Jiang Group.
at paulit-ulit nananakawin ni Jiang Hancheng ang pondo. Kung mamuhunan siya ng malaking halaga sa stock market at maipit, wala nang magagawa ang Jiang Group, kundi magbangkarote. Yan mismo ang gusto ko, ang pagbabangkarote ng Jiang Group. Gusto kong maghirap ang pamilya Jiang. Hindi ko hahayaan na masayang lang ang pinaghirapan ng mga magulang ko. Tiyak na tataas ang presyo ng stock na to sa loob ng 1 linggo. Ale, paano mo nasabi ng sigurado na ang stock na yan ay tataas ng husto sa 1 linggo? Sa totoo lang, si Jiang Hancheng ay $2,000 lang ang binibigay sa akin kada buwan para sa gastos. Pero mayroon siyang biyanang sakim sa pera at hipag na mahilig sa luho. Ang liit na $2,000 Ay hindi talaga sapat. sa nakalipas na 2 taon, sa pag-trade ng stocks lang ako umaasa para kahit papaano ay makasabay sa mga gastusin sa bahay. Mag-trade ng stocks gamit ang $2,000 at kumita ng 20,000 kada buwan. Ale, sa galing mo, sino pa ang kailangan ng lalaki? Ay, teka, hindi. Anong lalaki ang hindi magkakagusto sa'yo? Nagseselos lang si Jiang Hancheng. Nung nasa kolehiyo pa kami, nagseselos siya dahil mas magaling ako sa kanya. Kaya niya ako ginawang housewife sa pamamagitan ng pang-asar at panlilinlang. Napakasama niya. Kaya, Ale, paano mo balak mabawi ang perang yon? Diborsyo. At saka, tulungan mo akong maibenta ang bahay sa lalong madaling panahon. Ruan Lingxia, namatay ka ba diyan sa loob? Lumabas ka at magluto ng hapunan? Gusto mo ba akong gutumin? Talagang hindi ko alam kung bakit ikaw ang pinakasalan ng anak ko. Ginulo mo ang buhay namin dito sa bahay. Oo, kung hindi niya ako pinakasalan, malamang hanggang ngayon ay nagpapakain pa rin siya ng manok at aso kung saan-saan. Kapag busog na sila, tatahimik din sila, di ba? Hoy, Ruan Lingxia, ikaw. Madam, ginawa nga ni Jiang Hancheng. Ninakaw niya ang bayad ng kumpanya. Magkano? 50 milyon. 50 milyon! Ang kapal ng mukha niya! Ang bayad na ito ay dapat ibigay sa supplier sa loob ng 3 araw. Kung si Jiang Hancheng ay hindi makakapaglabas ng pera, isasakdal nila ng doble ang halaga. Mag-set ng meeting sa supplier sa loob ng 2 araw. May 20 milyon pa ako sa kamay. Sapat na siguro iyon para makuha ang 40% ng shares ng Jiang Corp. Sa ganoon, ang shares ni Jiang Hancheng ay bababa na lang sa 20%. Ang babaeng niloko ni Jiang Hancheng. Hipag ko nga talaga. Ang lakas ng loob nila. 2 araw nang bumababa ang stock. Ngayon ang araw para bayaran si Ming Chen ng kabayaran. Ang huling araw na. Kung tuloy-tuloy ang pagbaba nito, ano ang gagamitin kong pambayad? Hancheng, CEO ka ng Jiang Group. 5 milyon lang. Hindi mo pa rin kayang ilabas yon? Hindi ba't? Binigyan kita ng malaking halaga noon? Gumastos ka pa ng 20 milyon para sa 1 kwintas. Talagang kaunti na lang ang pera ng kumpanya. Ang pera para sa stocks, galing sa pambayad sa mga kalakal. Akala ko, sa pagsama kay Jiang Hancheng, sigurado na ang buhay ko, mamumuhay ng marangya, mamumuhay ng mayaman. Hindi ko inakalang ganito siya kawalang kwenta. Ang bilis maubusan ng pera. Paano kung ipagpaliban muna natin ang tuition ni Hao Hao ngayong taon? Kapag umayos na ang stock market para sa akin, papasok ko siya sa isang pribadong paaralan. Paano kung ipadala na lang siya sa ibang bansa para mag-aral? Sa wakas, nakasama ko rin, si Jiang Hancheng, itong libreng pagkukunan. Huwag masyadong pilitin. Sige, i-transfer ko na lang sa iyo mamaya. Hindi ako katulad ni Ruan Lingxia. Laging nagpapahirap sa iyo. Walang maitutulong sa iyo. Si Ruan Lingxia na yon, talagang wala nang silbi ngayon. Hindi tulad mo. Mas magaling ka ng husto kaysa sa kanya. Gusto ko yan. Mrs. Jiang, tinawag mo ako para magkita ngayon. Para ba? Narito ang 20 milyon.
Madam Jiang, ano ang ibig mong sabihin dito? Ang 20 milyon na ito ang bayad sa iyo. Sa totoo lang, ang Jiang Group ngayon ay nahaharap sa sirang chain ng kapital at hindi talaga kayang bayaran ka. Gayunpaman, inaasahan ko na ikaw, Mr. Wang, ay pupunta sa kanyang tahanan bukas para singilin siya. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, Madam Jiang. Ang ibig kong sabihin, gusto kong pilitin mo si Jiang Hancheng na gamitin ang 40% ng shares ng kumpanya para bayaran ang huling utang sa iyo. Madam Jiang, ang 40% ng shares ng Jiang Group ngayon ay hindi katumbas ng 100 milyon. Alam ko! Kaya pagkatapos mong makuha ang kanyang 40% ng shares, pagkatapos, ako, sa loob ng 4 na araw, ang sasagot sa natitirang 80 milyon na bayad sa iyo. Ikaw at si Jiang Hancheng ay mag-asawa. Ano ba ang tunay mong layunin sa paggawa nito? Upang mabawi ang Jiang Group, dapat mong maintindihan na, kahit na maningil ka ng bayad pinsala ngayon, hindi makakabuo ng 100 milyon si Jiang Hancheng. Kapag nababankrupt ang Jiang Group, makukuha mo lang ang 50 milyon? Bakit kita paniniwalaan? Dahil ang Jiang Group ay pag-aari ng aming pamilyang Ruan. Naniniwala ako na ang anak ng yumaong Mr. Ruan ay hindi 1 taong sumisira sa pangako. Pakihawakan itong confidential, Mr. Wang. Madam, magpahinga muna kayo. Maupo muna tayo bago mag-usap. Nalaman ko na noong nagkaroon ng aksidente sa sasakyan, ang kuya ni Jiang Hancheng nasa North City, kasama mo siya. At ang hipag mo ay nag-check-in sa isang hotel sa North City. Naalala ko noon, ang kanyang kuya ay nagtatrabaho bilang manual labor sa North City at si Bai Wei ang nagdala ng pagkain sa kanya. Kaya pala ginamit niya iyon bilang dahilan para sumama kay Jiang Hancheng para mag-check-in sa isang hotel. Ang kuya ni Jiang Hancheng ay naaksidente sa sasakyan mismo nang siya ay papunta sa hotel para kunin ang pagkain. Naalala ko sabi ni Jiang Hancheng nakita ng kapatid niya ang isang sasakyan na dumiretso sa kanya at, para iligtas siya, tumayo sa harap niya, kaya siya napatay. Sa palagay ko, ang sasakyang iyon ay orihinal na para sa kanyang kuya. Ang plano ni Bai Wei, talagang isang bala, 2 ibon. Maaari nitong patayin si kuya at makakamit din ng malaking bayad sa insurance. Hindi ko inaasahang ganito kasama ang babaeng ito. Pero, ang kanyang mga araw ng kasamaan ay malapit nang matapos. Ginang, sinabi ninyo sa akin na ipagbili ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon. Nakahanap na ako ng mamimili. Ngayon, basta't pumirma kayo, maaari ko nang ituloy ang paglilipat sa aking parte. Mabuti. Kumusta, Ginoong Wang? Ginang Jiang, nakuha ko na ang 40% ng mga shares ng Jiangxi Group. Mabuti. Ayon sa napagkasunduan, sa loob ng 2 araw, gagamitin ko ang 18 milyon para bilhin pabalik ang aking mga shares. Sana naman po, Ginang Jiang, ay hindi ako bibiguin. Ngayon, Dapat ay tawagin ninyo na ako na Binibining Ruan. Ang stock market ay babangon sa loob ng 2 araw. Panahon na para pilitin si Jiang Hancheng na makipaghiwalay. Ma, sabi ni Hancheng, kapag umayos na ang mga stocks at kumita tayo, dadalhin niya tayo at ni Hao Hao sa biyahe sa ibang bansa. Ay, ang galing naman. Ang galing talaga ng ating Hancheng. Ma, ang net worth ni Hancheng ay patuloy na tumataas ngayon. Ang isang may bahay tulad ni Ruan Lincia, paano siya magiging karapat-dapat sa kanya? Ay, totoo rin naman iyan. Ayos lang. Kapag may libreng oras si Hancheng, pahihiwalayin ko siya. Hancheng, anong nangyari sa iyo? wala ng pera ang kumpanya para bumili ng mga paninda at nakulong din ang mga stocks. Kung magpapatuloy ang mga bagay ng ganito, ang kumpanya ay malamang na malugi sa lalong madaling panahon. Paano naging ganito kalala? Hindi mo ba sinabi noon na ang mga disenyo ng alahas ng Jiangxi Group ay pinahahalagahan ng mga dayuhang channel at gusto nilang makipagtulungan?
Noon, dahil may isang misteryosong taga-disenyo ang nagbigay ng mga draft sa Jiangxi, kaya namin nakapagtulungan sa mga dayuhang jeweler. Pero, bigla niyang kinansela ang pakikipagtulungan sa Jiangxi at kinuha pa niya pabalik ang lahat ng copyright ng mga disenyo. Anong nangyari? Ang taga-disenyong iyon talagang walang etika. Bigla talaga ang nangyari kay Hancheng. Baka naman ang hipag mo. Kakaiba ang kilos niya nitong mga nakaraang araw. Hindi naman siya tumutulong kay Mr. Gu na agawin siya, ano? Ruan Lingxia. Sabi ko na nga ba, may masamang balak talaga ang babaeng iyon. Dapat, hiwalayan siya ni Hancheng. Paalisin mo siyang walang dala. Ma, kay Ruan Lingxia ang bahay na ito. Kung hihiwalayan niya si Hancheng, hindi ba't parang pinadali lang natin ang buhay niya? Anong ibig mong sabihin? Siya? Kay Ruan Lingxia? Dito kami nakatira sa bahay na ito. Kaya't sa amin ang bahay na ito. Paalisin mo si Ruan Lingxia. Pwede bang pagtatakpan mo naman kapag may binabalak kang masama sa iba? Alam mo, sa taong pinag-uusapan mo? Ruan Lingxia. Ang misteryosong designer ay biglang kinansela ang deal sa Jiang Corp. Ikaw ba ang may kagagawa noon? Ang mga disenyo ng alahas na ito ay may mga elemento ng pandaigdigang fashion. Talagang makakatulong ito sa Jiang Corp na makipag-ugnayan sa internasyonal at umabot sa isang bagong antas. Hello, Ling Qiao. Nakagawa ako ng ilan pang mga alahas. Ipapadala ko sa iyo sa ilang sandali. Hello! Mula ngayon, tapusin ang aking kontrata sa pagbibigay ng disenyo sa Jiang Corp at kunin muli ang lahat ng copyright. Nasa bahay lang ako araw-araw, naglalaba at nagluluto. Paano ko makikilala ang ganoong tao? Lingxia, may problema ang kumpanya ngayon. Gusto kong gamitin ang bahay na ito bilang sangla para sa utang sa bangko. Gaya ng inaasahan ko, ang bahay ko pa rin ang gusto mo. At paano kung hindi ako pumayag? Kung hindi ka sang-ayon, ipapadivorce ko sa'yo si Hancheng. Ang Jiang Group ay ipinamana sa iyo ng mga magulang mo. At ito rin ang pinaghirapan mo sa buong buhay mo. Hindi ka dapat tumanggi. Tama ba? At Hoy, Manang, bilang babae, huwag kang magpakahirap. Ang payo ko, dapat mong ibalik agad ang bahay na ito kay Hancheng. Kung hindi, kapag naging malamig na ang puso ni Hancheng at hiniwalayan ka na niya talaga, Eksakto. Kung ayaw mong maghiwalay, ibigay mo ang bahay na ito kay Hancheng. Sang-ayon ako. sang-ayon ka? Sang-ayon kang gamitin ang bahay na ito bilang collateral sa bangko? Hindi. Sabi ko, sang-ayon ako sa paghihiwalay. Ruan Lingxia. Sabi mo, mahal mo ako. Sabi mo, gagawin mo ang lahat para sa akin. Paano ka pumayag sa paghihiwalay? Nang pinanood mo lang, habang itinulak ni Hao Hao si Nuan pababa ng hagdan, nawalan siya ng malay at wala kang ginawa. Nang ayaw mong bayaran ang operasyon niya, pero gumastos ka ng malaki para bumili sa kanya ng diamond necklace. Matagal na kitang hindi mahal. Hancheng, kung gusto niyang maghiwalay, ibigay mo sa kanya. Bakit ka pa nag-aatubili? Kung wala ang babaeng ito, mas magiging maayos ang buhay natin. Pumayag ka sa paghihiwalay, basta ilipat mo sa akin ang bahay na ito sa akin. Umalis ka ng walang dala. Jiang Hancheng, wala kang hiya. Malapit nang magsara ang kumpanya. Malapit na akong maging walang-wala. Anong kailangan ko ng mukha? Jiang Hancheng, gusto mong umalis akong walang dala at ibigay sa'yo ang bahay? Akala mo ba tanga ako? Wala akong pakialam kung sang-ayon ka o hindi. Ang bahay na ito ay akin. Pumunta ka sa bangko ngayon din at kumuha ng mortgage loan. Sige, hiwalayan na kita. Ibibigay ko pa sa'yo ang bahay. Pero gusto ko ng pera. Ikaw? Sa pamilya Jiang ang pera, wala kang makukuhang kahit sentimo. Kung ganon, hindi muna tayo maghihiwalay ngayon at hindi mo rin makukuha ang bahay. Ganito na lang tayo mamumuhay? Ang bahay ni Ruan Lingxia ay nagkakahalaga ng 50 milyon ngayon. Kung ipamortgage natin sa bangko, makakakuha tayo ng hindi bababa sa 100 milyon sa perang iyon. Makakaraos ang kumpanya sa krisis na ito. Kailangan kong makuha ang bahay na iyon. makinig ka. Abala ka lang sa mga gawaing bahay. Wala kang ideya kung gaano kahirap magpatakbo ng kumpanya. Sa ngayon, ang kumpanya ay walang-wala ng pera. Ano pa ba ang gusto mo? Ito ay pag-aari ng mag-asawa. Huwag mong hayaang ikaw ang mabaon sa utang.
Lingxia, ang tagal na nating magkasama, hindi naman sa wala akong puso. Kaya lang, baon sa utang ang kumpanya ngayon. Ayokong isama ka sa problema ko. Ito ang usapan. Meron akong mga shares na nagkakahalaga ng 50 milyon. Ilipat mo lang ang bahay. Sa pangalan ko. Ililipat ko sa iyo ang mga shares. Bilang kabayaran, ano sa tingin mo? Shares? Matamlay ang stock market nitong mga nakaraang araw. Lingxia, hindi kita sasaktan. Ito ay mga shares sa Goo Group. Ay, tigilan mo na ang pag-aatubili. Pirmahan mo na ngayon. Iempake mo ang mga kalat mo at umalis ka na rito. Mag-enjoy ka pa ng isang araw. Bukas, ibang tao na ang may-ari ng bahay na ito. Walang kwenta ang pagdiriwang mo. Mr. Jiang, kung hindi tayo makakakuha ng pondo sa lalong madaling panahon, kailangan ng magdeklara ng bankruptcy ang kumpanya. Nakapagpa-mortgage na ako ng ari-arian. Kapag natapos na ang papeles, magkakaroon ng pampuhunan ang kumpanya. Hancheng, may masamang balita. Ibinenta ni Ruan Lingxia ang bahay. Hindi na natin ito maaaring ipamortgage. Ano ang sinabi mo? Anong gagawin natin? Lahat tayo'y napagbintangan ng bruhang Ruan Lingxia. Hindi ba kayo ang unang nagplano laban sa akin? Ruan Lingxia, anong lakas ng loob mong magpakita? Bakit naman hindi maglakas loob si President Ruan? President Ruan? Lin Qiao, Jiang Group ang pangalan ng Jiang Group. Kailan ba siya, si Ruan Lingxia, nagkaroon ng posisyon sa kumpanyang ito? Si President Ruan ang may-ari ng 40% ng shares ng kumpanya. Siya ang pinakamalaking shareholder. Kaya sabihin mo nga, President Ruan ba siya o hindi? Ruan Lingxia, kailan? Kailan ka nagkaroon ng shares sa kumpanya? Hindi niya kailangang magpaliwanag sa iyo, President Ruan. Ang dumi-dumi mo. Kailan ka nagsimulang magplano laban sa akin? Mula nang ikaw ang dahilan kung bakit nagkoma ang anak ko. Ma, Hancheng, sinabi ko sa inyo, may masamang balak ang babaeng ito. Huwag niyo siyang pababayaan. Bruha ka! Anong lakas ng loob mong nakawin ang kumpanya ng anak ko? Papatayin kita. Ang Jiang Group ay talagang sa pamilya Ruan. Ang kumpanya ay kay Hancheng, kay Hao Hao. Hindi ito maaaring maging sa iyo, Ruan Lin siya. Tama si Weiwei. Bakit hindi mo muna tingnan ang mga larawang ito bago ka magdesisyon? Huwag tingnan! Huwag tingnan! Si Hancheng at Weiwei. Ma, hayaan mo akong magpaliwanag. Bruha ka! Kapatid mo si Hancheng! Paano mo nagawang akitin ang kapatid ng asawa mo? Ma, anong panahon na ngayon? Nagmamahalan kami ni Weiwei. Hindi iyon pang-aakit. Nagmamahalan ha? Ito, ano naman ito? Si Baiwei ang nagplano na patayin ang kuya mo. Ang sinasabi mong pagmamahalan ay nakatayo sa bangkay ng kapatid mo. Ang panganay kong anak ay pinatay mo. Ma? Nanay, Ruan Lingxia, naninirang puri ka sa akin. Siya ba ang naninirang puri sa'yo? Sumama ka sa amin sa enforcement team. Sumailalim sa investigasyon at malalaman mo. Hancheng, iligtas mo ako. Hindi ako. ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Hindi! Hindi ako! Hindi ako! Makipagtulungan ka sa investigasyon. Dalhin siya. Hindi ako! Ruan Lingxia, matagal ka nang naghahanda para sa araw na ito. Jiang Hancheng, at sapat na ba yon para magulat ka? Mga kasama, si Jiang Hancheng ay nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Napakalaki ng halaga. Iminumungkahi ko na tanggalin siya bilang CEO at ang kanyang 20% ng shares ay bawiin para punan ang kakulangan sa pondo ng kumpanya. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Ruan Lingxia, anong karapatan mo para magdesisyon para sa akin? Kahit na ikaw ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya, ako rin ay isang shareholder ng Jiang Group. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Jiang Hancheng, nagnakaw ka ng pondo. Napakalaki ng halaga. Sumama ka sa amin. Jiang Hancheng, ngayon, may karapatan na akong bawiin lahat ng equity mo. Hindi. Lahat ng ito. Nawala sa akin ng lahat. Jiang Hancheng, lahat ng mayroon ka ay galing sa akin. Mawawala ka sa parehong paraan na ikaw ay dumating sa harap ko. Lingxia, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Huwag na tayong magdiborsyo. Huwag na tayong magdiborsyo. Okay? Panaginip mo yan?
Dalhin siya. Lingxia! Lingxia! Pupunta ako sa ibang bansa para makasama si Nuanuan. Iiwan ko sa iyo ang kumpanya. Ang mga yuzo ang mga bagong disenyo ay nasa computer ko. President Ruan, nakakatuwang makita kang bumalik sa trabaho at ikinatutuwa ko para sa iyo. Oo nga pala, nakakuha si Jiang Hancheng ng 8 taon. Si Bai Wei ay 20 taon. Nag-stroke si Zhao Guifang. Iyon ang kanilang pinili. Ang pinili ko ay palakihin ng maayos ang anak kong babae, gawin siyang malakas. Napakalakas na walang sino man ang mag-aabuso sa kanya muli.